Dalawang bagong manifesto of support ang natanggap ni House Speaker Faustino Boji III mula sa mga kongresista sa Metro Manila at Mindanao. Sa harap ng mga kontrobersiya, tuloy-tuloy ang pagpasa ng Kamara ng iba't ibang mahalagang panukala at resolusyon. Yan ang ulat ni Melales Moras. Nadagdagan pa ang mga kongresistang naghahayag ng buong suporta para kay House Speaker Faustino Boji III. Pinakabago riyan ang mga mambabatas mula sa Mindanao na personal pang iniabot ang kanilang manifesto of support sa House Speaker. Sa ilalim nito, sinabi ng grupo na nasaksihan nila ang mahusay na pamumuno ni D. Kaya naman, nagkakaisa sila sa pagsuporta sa kanyang liderato. Nasa 67 kongresista ang lumagda rito. Isa na riyan si House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza. Ayon kay Mendoza, wala namang banta sa pamumuno ni Speaker D at nais lang talaga nilang maglabas ng manifesto. It's just a usual naman ginagawa naman na we will rally behind the Speaker because of his simplicity, because of his vision lang na talagang trabaho and try to regain the trust of the Filipino people. Bukod sa Mindanao Block, naglabas na rin ng manifesto of support para kay Speaker D ang nasa 30 kongresista mula sa Metro Manila. Partikular nilang pinuri ang pagbibigay prioridad ng House Speaker para sa panukalang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure. Gayon din ang matapang niyang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Bago naman ito, naghayag na rin ng buong suporta para kay Speaker D ang Northern Luzon Alliance at Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI. Sabi ni House Deputy Majority Leader Jose Bong Teves Jr. na siya ring presidente ng PCFI, masaya sila sa pamumuno ni D kaya't nararapat lang na manatili siya sa pwesto. Marami naman pong mabuting mga programa ang ginagawa ng ating speaker sa ngayon. Sa ngayon, humaharap man sa iba't ibang hamon, tuloy-tuloy rin ang pagpasa ng Kamara ng iba't ibang panukalang batas at resolusyon. Isa sa mga bago nilang naipasa sa ikatlong pagbasa ang House Bill No. 87 o Proposed Rollover Internet Data Act na nag-uutos na dapat ay magamit pa rin ng subscriber ang natira niyang data allotment kahit nag-expire na ang Internet Data Package promo na binili niya. Bago magtapos ang taon, inaasahang ilang mahalagang panukalang batas pa at resolusyon ang ipapasa ng Kamara. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.